Payapa at mayroong kulay, pinatawad at pinagmumungkulan. Tanging ikaw, Jesus, ang aking pag-asang taglay. Sa pagsubok man, ikaw ang karaman. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Sa Panginoon, sa oras ng tayo'y sagana. Kapag dumarating na ang mga kagipitan sa buhay mo, saka ka palang tatawag sa Kanya. Sa'yo, tunay ang dakila ka, Diyos, sa buhay kong ito. Pag-asa, kaibigan, ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid at mga kaibigan. Sa inig po na yung napapakinggan ay muli pong sumasayang papawid ang programang si Jesus ang buhay na pag-asa. On behalf of Pastor Randy Rosari, ako po ang inyong lingkod, Pastor Alfred Generalo ng United Pentecostal Church Matnog, na inyo pong mga kapili ngayon sa pag-aaral ng mga salita ng ating Panginoon. Amen. Praise God sa lahat ng mga nakikinig sa himpilang ng New Gen FM 100.7. Saan man po kayo dako na lugar naroon sa buong probinsya ng Sorsogon at Masbate. Diyan po sa Tigao Island, mga kapatid. Amen. Praise God sa mga coastal barangay na sakop ng Bulan, Magallanes, Matnog at Santa Magdalena. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Nawa kayo po ay nasa mabuting kalagayan ngayon sa pangalan ng ating pong Panginoon. Maraming salamat din po sa ating pong technical side, si DJ Books, dyan po sa station, sa pag-assist. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Amen. And pagbati din po sa ating pong Senior Pastor, Pastor Randy Rosari and Pastora Maricar. Nandyan po sila ngayon sa Manila. Amen. Para sa APLMC. Amen. Sa Ninoy Aquino Stadium. Pagpalain po kayo ng Panginoon at ang ilan sa ating pong mga nanay sa church na ngayon ay pangatlong araw na, mga kapatid, ng kanila pong conference. Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon at ingatan po kayo ng Diyos sa inyo pong mga lakad, mga kapatid. Amen. Praise God. And pagbati din po sa ating pong mga kapatiran dyan po sa UPC Bulan. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Praise God. And pagbati din po sa tatlong congregation dyan po sa UPC Magsaysay, UPC Quirino, UPC Santa Remedios. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. At nawa ipatuloy lamang tayo maglingkod sa Panginoon hanggang sa kanyang muling pagbabalik, mga kapatid. Amen. Praise God. And sa lahat po ng mga gustong magtanong o sa may mga katanungan, pwede niyo po akong tawagan o di kaya i-text sa CP number 0967-364-7164 0967-364-7164. Yan po ang aking contact number. At tawagan nyo lamang po ako o di kaya i-text. At lalo na po kung kayo ay mayroong nais na pag-aralan natin, isang topic na gusto nyo pong pag-aralan natin, amen, sa mga susunod na araw, mga kapatid. Amen. At pagbati din po sa ating pong mga kapatiran dito po sa UPC Matnog. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon. Praise God ang mga kapatiran natin dyan sa Manorabi, sa Inablan Oriental,
at maging dito sa sentro ng Matnog. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Magpatuloy lamang tayo maglingkod sa Diyos. Amen. Nang may katapatan, may katatagan, at may kalakasan mga kapatid. Amen. Praise God. At muli, sa lahat ng mga kapatiran dyan po sa UPC Bulan, pinapa-announce po ng ating pong pastor na tuloy po ang ating pong first Sunday of March Joint Fellowship dyan po sa Iquirino. Ngayong darating na linggo, tuloy po, ulitin ko po, tuloy po ang ating pong first Sunday celebration dyan po sa Iquirino, mga kapatid. Ngayong darating na Sabado po, amen sa lahat ng mga kapatiran, ngayong darating na Sabado, wala pong prayer and fasting na schedule dahil magkakaroon po tayo ng bayanihan dyan po sa Iquirino, mga kapatid. Magkakaroon po ng bayanihan sa church, magtutulong-tulong po ang mga tatay, mga nanay, mga kabataan para sa paglilinis po ng church at ng buong paligid. Amen. Magkakaroon po ng general cleaning, mga kapatid, ang diyan po sa Iquirino, kaya wala pong prayer and fasting schedule. Amen. Praise God. Pero yung first Sunday and joint fellowship, tuloy po yun ngayong darating na linggo. Amen. Mag-invite po tayo ng ating mga kakilala, kaibigan, mga kapatid sa gawain ng ating Panginoon. And minsan pa mga kapatid, amen, at pagbati din po sa ating pong mga Facebook live viewers. Excuse. Sister Christy Disoyo, good morning. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Yan, si Brother Michael Regidor, si DG Books. Michael Regidor, salamat po DG Books sa pag-assist. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Sister Elena Murata Burabo, good morning. Thank you so much for watching. And Brother Andy Orozco, good morning din po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. And Brother Felipe Escrisa, good morning po. Thank you so much for watching. Pagpalain din po kayo ng ating pong Panginoong Jesucristo. At maging man po mga kapatid sa lahat ng mga sumusubaybay sa Facebook Live ng New Gen FM, Sister April Santos, good morning din po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. And Sister Margie Gritan Isiha, amen. Pagbati din po sa Guneo family, Isiha family at Solidad family dyan po sa Santa Remedios. Pagpalain po kayo ng Panginoon. And Sister Marilyn Wagas Ayo, good morning. Sister Beth Angeles, good morning din po. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Praise the Lord. Amen. And sa lahat po ng ating pong mga taga-subaybay, sa lahat po ng mga nakikinig sa himpilan ng New Gen FM, pagpalain po kayo ng Panginoon. Maraming salamat po sa inyong patuloy na paglalaan ng oras sa salita ng Diyos na ating pong pinag-aaralan sa programa ito. Amen. Pagbati din po sa ating pong mga bagong contact na Bible study dyan sa Padre Diaz, good morning. Amen. Maging dyan po sa Barangay San Isidro, sina Tatay Milan, amen. Praise God. At ang kanyang buong pamilya, pagpalain po kayo ng Panginoon. Maging dyan po sa San Juan Daan, good morning. At maging ang mga kapatiran natin dyan sa Hamurawon, sa Barangay Biton, Magallanes, good morning po. Amen. And sa lahat ng mga kapatiran po natin dyan sa Barangay Zone 2, ang Baguio family, dyan po sa Barangay Aquino, mga kapatiran po natin dyan, maging dyan po sa Barangay San Vicente, dyan po sa Managa-Naga, good morning. Sa lahat ng ating po mga kapatiran dyan, maging sa Zone 3, good morning po. Pagpalain po kayong lahat ng ating pong Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. And patuloy din po namin ipinag-aanyaya sa inyo kung kayo po ay malapit sa Matnog o kaya kung kayo po ay taga Matnog. Amen. Kayo po ay aming pong patuloy na inaanyayahan sa ating pong schedule ng pagsamba dito po sa Matnog Church. Alas 8 ng umaga. Ang ating pong church location ay sa Barangay Gadgaron sa Purok 7, sa boundary po ng Manhumlad at Gadgaron ng ating pong church location.
Amen. Along the highway lamang po yan, meron pong nakalagay na United Pentecostal Church, Matno, Sorsogon. Kayo po ay aming pong patuloy na inaanyayahan. Amen. Kaya naman, pwede nyo po akong tawagan o kaya i-text sa CP number 0967-364-7164. 0967-364-7164. Yan po ang aking contact number. Excuse me. Praise God. Amen. By this time, tayo po ay manalangin sa Panginoon sa pagpapasimula ng ating pong pagtatalakay. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Hilingin po natin sa Diyos ang kanyang gabay at patnubay sa ating pagtatalakay. Good morning, Sister Miyui Pereira. Thank you so much for watching from UPC Gifu, Japan. Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Thank you so much for watching. At pagbati din po sa kina Sister Regine Chuji, Sister Christine, Sister Cherry Ikeda. Good morning po sa inyo dyan sa UPC Gifu, Japan. Pagpalain po kayo ng Panginoon at ingatan po kayo ng Diyos. Let us pray. Dakila at makapangyarihang Diyos, aming Panginoong Hesus. Maraming salamat po sa umagang ito. Minsan pa, salamat sa proteksyon, biyaya mo at pag-iingat mo sa aming pong buhay. Thank you very much, Lord. Hallelujah. We appreciate your goodness, your mercy, Lord. Hallelujah. Your love for us, your protection. Blessing, Panginoon. Thank you so much, O God. Minsan pa, Panginoon, samahan mo po kami sa aming pong pag-aaral ngayon ng iyong banal na salita. Mangusap ka po sa aming pong mga tagapakinig sa radio, sa mga nanonood sa Facebook Live, Lord. Hallelujah. Ipuin mo po ang kanilang mga puso at isipan. Mangusap ka po sa puso at isipan ng bawat isa. Pagkaluban mo ng kaurunungan at kaunawaan sa mga salita mo, aming pag-aaralan. Lahat po, Panginoon, ay patuloy namin tinitiwala sa iyo ang aming pong pag-aaral. Be with us, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos. Kung kayo po ay mayroong Biblia, pwede nyo po akong sabayan sa pagbabasa ng mga salita ng Diyos na ating pong tatalakayin. Mark 16, verse 15 to 16. Ito po ay lagi natin pinapangaral at hindi po tayo magsasawa na ipangaral ito sapagkat ito po, mga kapatid, ay utos ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi dito, mga kapatid, at sinabi niya sa kanila, ang Panginoong Jesus po ang nagsabi nito, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapay. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, datapat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang banal na salita. Ito po ay ating pong pag-aralan na kung saan napakahalaga ng bautismo sa buhay ng bawat tao. Mga kapatid, amen, hindi langit sa ating pong makaalaman na pagkatapos ng buhay na ito, dito sa lupa, meron pong buhay na darating. Mga kapatid, amen. Dalawa po kasi ang buhay natin. May buhay dito sa lupa, dalawang klaseng buhay. Buhay na pansamantala at buhay na eternal. Yun po yun, mga kapatid. At ang banal na kasulatan, ang ebanghelyo ng ating pong Panginoong Jesucristo, ito po ay ipinapangaral para ihanda ang tao sa buhay na darating, na kung saan ang buhay na yon ay walang hanggan. At sa buhay na walang hanggan, doon natin igugugol lahat, mga kapatid. Amen. Ang atin pong buhay. Hindi kamukha nung dito sa lupa na pagka nakaranas ka ng hirap,
pagod at mahina ka na, mga kapatid, yung buhay natin ay pansamantala lang, natatapos, may hangganan. Hindi nga lang natin alam kung kailan, pero isa lang sigurado, may hangganan. Pero pagkatapos ng buhay natin dito sa lupa, mga kapatid at mga kaibigan, mayroon pa pong buhay na darating. At ang buhay na darating na yon ay walang hanggan. Yun ang mas nakakatakot. Kaya nga, ang sabi ng Panginoong Hesus, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. In preparation, mga kapatid, amen, sa buhay na darating na walang hanggan. At ang buhay na darating na walang hanggan, dalawa pong lugar yan, langit at impyerno. So tayo ang mamimili kung saan natin gustong igugol yung ating walang hanggan na buhay. Mga kapatid, wala, pero isa lang sigurado, wala pong tao na nangangarap na mapunta sa impyerno. Kung meron man, hindi yon matino. Pero sa mga taong matino, hindi niya papangarapin yun. Kaya nga, ang Panginoong Hesus nagpaalala at nagbigay ng authority sa mga apostol, ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. At hindi lang yun para sa mga apostol, para din yun sa atin. At yan po ngayon, mga kapatid, ang amin pong ginagawa. And that's the reason why hindi kami napapagod, hindi kami nagsasawa, mga kapatid, na ipangaral ang salita ng ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo kahit may kapaguran, kahit puyat, kahit mga kapatid kulang sa tulog. Ang mahalaga, maipangaral namin ang ebanghelyo sa lahat ng mga tao, sapagkat ito ay preparasyon natin, mga kapatid, para sa buhay na darating. Nang sabi ng Panginoon, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Natapat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Mga kapatid at mga kaibigan, tandaan natin, mayroon pong parusa pagkatapos ng buhay natin dito. Sapagkat lahat ng ginawa natin dito sa lupa ay pagbibigay sulit natin sa Panginoon sa hukuman niya. Amen. Kaya atin pong pag-aralan yung kahalagahan ng bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ang bautismo ba ay relihiyon? Ang bautismo ba ay isa lamang ritual para ng iisang grupo o samahan lamang? Hindi po. Ang bautismo po, ito po ay kailangan para ang tao po ay magkaroon ng kapatawaran sa kanyang mga kasalanan. Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoon. 1 Peter chapter 3 verse 21, na ayon sa tunay na kahawig, ngayoy nagligtas sa makatwid bagay ang bautismo. Napakahalaga po ng bautismo sa ikaliligtas ng ating pong mga kaluluwa. Hindi kagaya ng ilan na hindi po kagaya ng mga nangangaral na hindi na daw di umano kailangan ang bautismo sa kaligtasan. At ang sabi ng ilan, kaya ka babautismohan dahil ligtas ka na. No, hindi po. Hindi po. Dahil ang sabi dito, ayon sa tunay na kahawig, ngayon nagligtas sa makatwid bagay ang bautismo. Malaki po ang kinalaman ng bautismo sa kaligtasan. Hindi po tama na ligtas ka na, kaya ka babautismuhan. Hindi po tama. Amen. At ano ang bautismo? Hindi sa pag-aalis ng karumihan ng laman, kundi sa paghiling ng isang mabuting budhi sa Diyos sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Jesucristo. Hindi ito pag-alis ng karumihan ng laman. Ibig sabihin, ang bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoong Hesus, hindi po para linisin ang katawan natin, kundi yung loob natin. Kasi ang purpose ng tubig ay panlinis, mga kapatid. Pero hindi po tubig yung magliligtas sa atin. Hindi po tubig, mga kapatid, yung maglilinis sa atin, kundi yung ating pagsunod sa bautismo. Yun, mga kapatid, ang magbibigay sa atin ng assurance ng salvation. Yung pagsunod natin sa
utos ng Panginoong Hesus ng pagbabautismo. Kaya nga sabi ng Panginoon, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Mga kapatid, praise God. Ganun po kahalaga ng ang bautismo. Acts chapter 2 verse 37 to 38, nang marinig nga nila ito, amen, ay nangasaktan ang kanilang puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga kapatid, anong gagawin namin? May mga panahon talaga na masakit ang pangangaral. May mga panahon na masakit ang pangangaral ng katotohanan. Pero ang sabi ng Biblia, John 8:32, ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Kaya, minsan, okay lang na masaktan. Kung ang katumbas naman ito ay magkakaroon ka ng totoong kalayaan. Mga kapatid, tayo po kasi ay naalipin tayo ng kasalanan. Mga kapatid, naligo tayo sa putik ng kasalanan. Kaya kailangan tayong linisin, kailangan tayong patawarin. Mga kapatid, amen. Praise God. At ang sabi ni Apostol Pedro, nung tinanong siya ng mga tao kung anong kailangan gawin para magkaroon ng kapatawaran, ang sabi ni Apostol Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Mga kapatid, amen. Ang bautismo po, amen, pag ito ay ginawa at sinunod ng tao, magkakaroon siya ng kapatawaran sa kanyang kasalanan. Mga kapatid, kaya hindi po tama na sabihin na kaya ka bautismuhan dahil ligtas ka na. Hindi po. Hindi ka magiging ganap na ligtas kung hindi ka muna patatawarin. Mga kapatid, hindi ka magiging ganap, hindi mo pwedeng sabihin na niligtas ako ng Panginoon. Hindi ka pwedeng iligtas ng Diyos kung meron ka pang atraso na hindi ipinatatawad. Mga kapatid, amen. Doon ka lang magkakaroon ng assurance of salvation kapag pinatawad ka na ng Panginoon. Ngayon, ano ang kailangan gawin para patawarin? Walang iba kundi ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Dahil sabi ni Apostol Pedro, sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. That's the essence of baptism, mga kapatid. Kapatawaran ng kasalanan. That's the purpose of baptism. Remission of sin, forgiveness ng ating mga kasalanan. Kung hindi ka pa pinatawad, hindi mo pwedeng sabihin, ligtas ka na. Hindi ka pa nga pinatawad eh. Kaya ka hindi ligtas dahil sa kasalanan. Kaya ka mapapahamak dahil sa kasalanan. Ngayon, pag nandyan pa yan, hindi ka pa pinatatawad ng Diyos. Hindi ka pa totally ligtas. At hindi ka ililigtas. Kaya ang dapat gawin, unahin, kailangan nating mabautismuhan para tayo ipatawarin sa ating mga kasalanan. Mga kapatid, ang bautismo sa tubig, ang paglubog, yan po ay hindi ritual lang. Yan po ay hindi relihiyon. Kundi yan po ay tamang pagsunod sa utos ng Panginoon sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Mga kapatid, purihin ang pangalan ng ating pong Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Ephesians chapter 5 verse 26 to 27, upang kanyang pakabanalin ito na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita. Yung paghuhugas ng tubig na may salita, ang tinutukoy po dyan ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, tayo ay nililinis o nilinis sa pamamagitan o ang tao po ay nililinis ng Diyos sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita, sa pamamagitan ng bautismo. Kaya nga ang sabi doon sa 1 Peter chapter 3 na
ang bautismo ay hindi pag-alis ng laman, ng karumihan ng laman, kundi paghiling ng isang mabuting budhi sa Diyos. Kasi yung budhi na meron tayo ay hindi malinis. Amen. Praise God. Kaya kailangan ito ay palitan. Kailangan ito, mga kapatid, upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati, na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Hindi ka pwedeng iligtas ng Diyos kung hindi ka magpapakabanal at walang kapintasan at meron kang kapintasan. At ang kasalanan ay isa yun sa kapintasan na marumi, na ayaw talaga ng Diyos. God hates sins, but He loves sinners. Mahal tayong lahat ng Panginoon, mga kapatid. Kaya ang kailangan natin ay magawa itong bautismo, sapagkat utos po ito ng Panginoon. Sa katunayan, sabi ng John chapter 3, verse 3 to 7, Amen. Maliban na ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. At maliban na ang tao'y ipanganak sa tubig at espiritu, hindi siya makakakita at makapapasok sa kaharian ng Panginoon. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, ang bautismo po, ito po ay utos ng Panginoong Hesukristo upang ang tao ay magtamo ng kapatawaran sa kasalanan, nang sa ganun malinis ng Diyos sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita na gagawin sa Kanya. Kaya sa mga hindi pa po nakakatanggap nito, sa mga hindi pa po tumatanggap ng bautismo, it's about time, mga kapatid at mga kaibigan. Kung gusto mo ng kaligtasan, kung gusto mo ng assurance of salvation, kailangan natin tanggapin ang bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, mga kapatid, sapagat ito lamang ang tanging paraan ng Diyos para ang tao ay magkamit ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan, mga kapatid. Hindi po totoo na kaya ka babautismuhan dahil ligtas ka na. Hindi po totoo yun. Hindi po totoo. May mga nangangaral kasi na kaya ka babautismuhan dahil iniligtas ka na muna ng Panginoon. Kaya ka babautismuhan. Kaya ka gagawa ng mabuti dahil iniligtas ka na ng Panginoon. Yan po yung mga aral na once you are saved, always saved. Yun yung mga aral na mapanganib. Yun yung aral na may pandaraya. Yun yung aral na mayroong panluloko. Yun yung aral na mayroong, kumbaga, pandaraya at panlilinlang. At alam natin kung sino lang naman. At alam natin kung sino yung ama ng pandaraya. Alam natin kung sino yung ama, mga kapatid, ng sinungaling. Kasi kasinungalingan po yun, yung kaya ka gagawa ng kalooban ng Diyos dahil iniligtas ka na. Kasinungalingan po yun at pandaraya. At ang ama ng pandaraya, walang iba kundi si Satanas. Kaya kung meron mang pagmumulan ng ideya tungkol sa ganyang aral, walang iba kundi si Satanas. Galing sa kanya idea yun, yung pandaraya. Hindi po tama na sabihin na kaya ako maglilingkod sa Diyos dahil iniligtas ako ng Panginoon. Hindi po, mga kapatid. Amen. Praise God. Ang magliligtas sa atin ay ang ating pagsunod, tamang pagsunod sa utos ng Panginoon. Yun ang magliligtas sa atin, yung ating tamang pagsunod sa utos ng Diyos. At tanda natin, excuse me, hindi po yung gawa natin. Hindi yung gawa natin na yung pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. Hindi natin yung sariling gawa. Gawa yun ng Diyos na ipinapasunod lang sa atin. Instruction ng Diyos yun. Kasi bago pa tayo gumawa, mga kapatid, mayroon ng ginawa ang Diyos. Ngayon, yung pagsunod natin sa utos ng Panginoong Hesus, response na lamang natin yun sa kanyang ginawa para sa atin. Mga kapatid, maliban na lamang kung hindi ang Panginoong Hesus nag-alay ng buhay para sa atin. Pwede yun. Pero mayroon na siyang ginawa eh. At yung ginawa ng Panginoong Hesus, inalay niya ang kanyang buhay
inako niya yung parusa na para sa atin. At pagkatapos niyang akuin lang lahat ng bagay na yon, matubos tayo sa kasalanan, ang ginawa ng Panginoon, nagbigay siya ng instruction bago siya umakyat sa langit. Nagbigay siya ng instruction. Mark chapter 16 verse 15 to 16. Mga kapatid, amen. At ang sabi doon sa Matthew 28 verse 20, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga iniutos ko sa inyo bago umakyat ang Panginoong Hesus. At isa sa utos ng Panginoong Hesus para tayo ay magtamo ng kapatawaran at kaligtasan, walang iba kundi ang bautismo. At ang pagsunod ng mga utos ng Panginoong Hesus na iba pang mga utos tungkol, mga kapatid, sa atin pong kaligtasan. Mga kapatid, kasi ang unang ginawa ng Panginoong Hesus, tinubos niya na muna tayo, inalay niya ang kanyang buhay, inako niya yung parusa na para sa atin, at pagkatapos niyang magawa yon, mga kapatid, nagbigay siya ng instruction ng mga utos sa pamagitan ng mga apostol na dapat nating sundin in response, take note, in response doon sa ginawa ng Diyos para sa atin. Mga kapatid, yan po ang ibig sabihin yan. Pero hindi natin pwedeng, kaya nga hindi, sabi ng Ephesians, we are saved by grace, hindi dahil sa sarili nating gawa. Kaya lang, mali ang pagkakaunawa ng iba niyan. We are saved by grace, kaya kaligtas, kasi niligtas ka ng Diyos sa grasya niya. Tama yon. Pero not to the point na wala kang gagawin. Not to the point na at sasabihin mo, niligtas ako dahil sa grasya ng Panginoon. Pag sinabing we are saved by grace, ang kaligtasan dapat ay para sa mga Hudyo, hindi para sa mga Hintil. Mga kapatid, ang kaligtasan para dapat sa mga Hudyo, hindi para sa mga Hintil. Ang pagparito ng Panginoong Jesucristo, una, para sa mga Hudyo. Kaya nga sabi ng Panginoon doon sa babae na humingi sa kanya ng himala, sabi ng Panginoon, hindi marapat ibigay ang tinapay na para sa anak, ibigay para sa aso. Hindi. Kasi nga, ang pagparito ng Panginoon ay para talaga sa mga Hudyo. Kaya lang, nung tinanggihan ng mga Hudyo ang Panginoong Jesucristo, ibinigay ngayon ng Diyos yung kaligtasan sa mga Hintil. Yun po ang tawag doon ay grace. Na hindi ka naman dapat, kaya lang, minarapat ka. Mga kapatid. Kasi, ang history kasi ng Ephesian Church, mga kapatid, ang Ephesian Church, akala nila na yung kanilang pagsunod sa mga kautusan noon, kaya sila nagkaroon ng pagkakataon na iligtas. Ang sabi ni Apostol Pedro, hindi yan. Hindi yan. Ang totoo, niligtas tayo dahil sa grasya. Hindi dahil sa mga paggawa natin na kautusan. Hindi dahil sa paggawa natin noon. Hindi dahil sa kayo ay Hudyo. Hindi dahil sa kayo ay Hintil. Mga kapatid, yun ang ibig sabihin ng Apostol Pablo. We are saved by grace. Hindi dahil sa kayo ay Hudyo lang. Hindi dahil sa kayo ay Hintil o kung ano man ang lahi ninyo. Hindi yun ang dahilan kung bakit iniligtas ka ng Panginoon. Ang dahilan kung bakit iniligtas tayo ng Diyos dahil sa kanyang habag. Dahil unang-una, karapat dapat tayong parusahan. Karapat dapat tayong, mga kapatid, mapahamak. Kaya lang, mas pinili ng Diyos na umibig sa atin kaysa parusahan tayo. Mas pinili ng Diyos na mahalin tayo at bigyan tayo ng pagkakataon para magsisi at para manumbalik sa atin pong Panginoon. Ang tawag dyan, biyaya. Mga kapatid, amen. Purihin ang pangalan ng Panginoon. At ang Ephesian Church, mga kapatid, mga baptized na po yun in Jesus' name, according to Acts chapter 19. Mga binautismuhan na yun ni Apostol Pablo. Mga kapatid, kaya hindi na doon ipapangaral ni Apostol Pablo sa Ephesian Church ang bautismo. Kasi mga tapos na nilang gawin yun na bautismo. Pero tayo na hindi pa nababautismuhan, kailangan nating bautismuhan, kailangan nating magpabautismo, sapagkat ito ang tanging paraan para tayo ay patawarin ng Diyos sa ating mga kasalanan. Yan ang bautismo. Pero hindi natin pwedeng sabihin na
Kaya ako magpapabautismo ako dahil niligtas ako ng Panginoon. Hindi. Kaya nga sabi dito, mga kapatid, sa binasa natin nung una, iniligtas tayo sa makatuwid bagay ang bautismo. Kung hindi ka magpapabautismo, hindi ka ililigtas ng Diyos. Kasi ang nagligtas dito ay bautismo. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Titus chapter 3 verse 5, na hindi dahil sa mga gawa sa katwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo. Hindi dahil sa gawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo. Iniligtas tayo ng Diyos sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan. Yung muling kapanganakan na yon, ang tinutukoy dyan ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Titus chapter 3 verse 5, at pagbabago sa Espiritu Santo. Itong sinabi dito ni Apostol Pablo na muling kapanganakan at pagbabago sa Espiritu Santo, mga kapatid, ito po ang sinabi ng Panginoong Hesus sa John chapter 3 verse 4, na ang sabi doon, maliban na ang verse 5, maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya ang bautismo sa tubig, kailangan ito para tayo ay maligtas. Mga kapatid, dahil ito ang paraan ng Diyos, amen, ng pagliligtas sa atin. Kaya nga sabi dito, sa pamamagitan ng kanyang kaawaan, ay kanyang iniligtas tayo. Dahil sa kanyang kaawaan, kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan. Hindi tayo iniligtas ng Diyos, mga kapatid, sa pamamagitan, mga kapatid, ng ating pananampalataya lang. Kasi may mga nangangaral na manampalataya ka lang sa Panginoong Hesus, ligtas ka na. So, ibig sabihin, ligtas ang demonyo. Kasi ang sabi ni Santiago, mga kapatid, amen, ang mga demonyo ay nananampalataya rin. At mga kapatid, alam ng demonyo kung sino ang Diyos. Kasi kilala nila ang Diyos na nagbagsak sa kanila. At kilala nila ang Diyos na lumikha sa kanila. Kaya kung mayroon man po, mga kapatid at mga kaibigan, pakinggan po natin ng mabuti. Kung mayroon mang mas nakakakilala sa Diyos, yun ay ang mga anghel. Mga kapatid. Amen. Kasi, mga kapatid, sinasamba nila dun sa langit. Kaya lang, yung mga demonyo, mga dating anghel yan, na ibinagsak ng Diyos dahil lumaban sa Diyos. Nagrebelde sa Diyos. Kaya wala pong nangyayari talaga na maganda yung mga nagre-rebelde. Binagsak sila ng Diyos. Kaya nananampalataya din yung mga demonyo sa Diyos sapagkat alam nila kung ilan ang Diyos na nagbagsak sa kanila at kung sino ang Diyos na nagbagsak sa kanila. Kaya hindi po sapat na manampalataya ka lang, ligtas ka na. Manampalataya ka, ligtas ka na. Hindi po sapat yun. Kompleto dapat. Manampalataya ka at base, resulta ng iyong pananampalataya, kailangan mong magsisi. Dahil ang sabi ni Apostol Pedro, amen, ang Diyos na nanawagan ng lahat ng mga tao ay dapat magsipagsisi silang lahat sa lahat ng dako. Dahil ayaw ng Diyos ng lahat ng tao ay mapahamak, kundi ang lahat ng tao ay magsipagsisi. So mananampalataya ka, nagsisi ka sa iyong mga kasalanan sapagkat ang sabi ng Roma 3:23, lahat ng tao ay nagkasala. Walang matuwid, walang kahit isa. Mga kapatid. At bunga o in response doon sa ating pong pagsisisi, kailangan nating mabautismuhan sa pangalan ni Jesus sa tubig. Yan po ang importansya ng bautismo, mga kapatid. Para tayo ay lubusang patawarin ng Diyos. Process po kasi yan. Para lubusan tayong patawarin ng Diyos sa ating mga kasalanan. Kung tatanggapin natin ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Ngayon,
Kung hindi mo tatanggapin ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, wala pong kapatawaran doon sa kasalanan. Kahit napakabait mo pang tao. Kaya sa mga naglilingkod sa Diyos, sa mga naglilingkod ngayon, sa mga nagsisimba, kung hindi pa kayo nababautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesus, kung hindi nyo pa ito tinatanggap sa pangalan ni Jesus, magiging useless lahat ng inyong mga ginagawang paglilingkod. At kapag mali ang bautismo na ginamit sa inyo, mga kapatid, magiging useless ang inyong mga ginagawang paglilingkod. Kasi may mga nagbabautismo ng kanilang ginagamit na formula, Father, Son, and Holy Ghost. Mali po yun. Ang tamang bautismo po ay sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Sa katunayan, lahat ng mga nai-record sa Biblia, sa Book of Acts, lahat ng bautismo, yung baptism formula na ginamit ng mga apostol, hindi po Father, Son, Holy Spirit. Ang ginamit po na formula ng mga apostol sa kanilang pagbabautismo ay ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Kaya kung tayo man ay tatanggap ng bautismo, dapat ang magbabautismo sa atin, gamitin, mga kapatid, ang formula ng pangalan ng Panginoong Jesus. Hindi po, mga kapatid, Father, Son, Holy Spirit. Amen. Kaya sa mga nakikinig ngayon na hindi naniniwala at sa mga nakikinig ngayon na ang kanilang formula ng baptism ay Father, Son, Holy Spirit, meron po akong hamon sa inyo. Magbigay po kayo o maghanap po kayo ng talata sa Book of Acts, kahit isang talata lang, ng mga alagad nagbautismo sa tubig sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Kahit isa lamang po. Kung meron po, mga kapatid, i-message nyo po ako. 0967-364-7164. 0967-364-7164. I-message nyo po ako o di kayo tawagan nyo ako. Kung meron man po, kahit isa lang. Isa lang po ang kailangan ko. Isa lang. Kung meron po, tawagan nyo ako at sa susunod ko po na pagprograma dito sa radio, babawiin ko po ang mga sinabi ko, mga kapatid, na pangalan ng Panginoong Hesus. Pero kung wala po kayong makita at mabasa sa Book of Acts, tawagan nyo rin po ako. At magsama tayo na maglingkod sa Panginoon. At kung hindi pa natupad sa inyo ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Hesus, kailangan nyo pong maribaptize. Maribaptize. Pastor, pwede ba na ang bautismo na una sa akin? Meron nagtanong sa akin, Pastor, pwede ba na ang bautismo na ginamit sa akin nung una ay pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo? Pwede ba ako uli magpabautismo pero sa pangalan na ng Panginoon? Yes, pwede po. Meron pong rebaptism na naganap sa Book of Acts sa pamamagitan po ni Apostol Pablo. Yung mga alagad, mga kapatid, pakinggan po natin ng mabuti. Yung mga alagad ni John the Baptist, ni-rebaptize po yun ni Apostol Pablo. Yung mga alagad ni John the Baptist, mga kapatid, binautisman po muli yun ni Apostol Pablo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. At para sa kaalaman ng lahat, pwede nyo pong basahin Book of Acts chapter 19 verse 1 to 7. Mga kapatid, nandyan po yung rebaptism ng mga alagad ni John the Baptist. Amen. Kaya kung kayo ay nabautismuhan ng Father, Son, Holy Spirit, pwede po kayong mabautismuhan muli para maitama. Hindi po, mga kapatid, uulitin ang bautismo sa inyo, kundi itatama ang bautismo na ginamit sa inyo. Hindi po uulitin. Kasi pag sinabing uulitin, Father, Son, Holy Spirit pa rin. Pero yung itatama, bakit kailangan itama? Kasi yung una, mali. Kaya kailangan itama. At ang tamang formula ng baptism ay sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Dahil kung hindi sa pangalan ni Jesus, wala pong bisa ang bautismo na ginamit sa inyo. Kaya kung ikaw ay nabautismuhan, Father, Son, Holy Spirit, wala pong bisa yun. Sapagkat ang may bisa po na bautismo sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo lamang. Maraming salamat po, mga kapatid at mga kaibigan. Ganyan po kahalaga at importansya ang bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoong Hesus, kapatawaran ng kasalanan.
Tayo po ay manalangin sa atin pong pagtatapos. Panginoong Hesus, maraming salamat po sa nagdudumilat na katotohanan na ang totoong formula ng baptism sa tubig ay ang sa pangalan mo, Panginoong Hesukristo. Kagaya po ng mga ginawa ng mga apostol na inauthorize mo to baptize, amen, to preach your words, Lord, hallelujah, ay ang pangalan mo, Panginoong Hesus lamang, sapagkat sa pangalan mo, Hesus, ay mayroong kapatawaran sa aming mga kasalanan. Panginoon, mangusap ka po sa aming pong mga kababayan. Marahil lang ilan sa amin, Panginoon, ay nabautismuhan una sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Panginoon, hipuin mo ang kanilang mga puso na kailangan nilang maribaptize upang maitama ang bautismo na ginawa sa kanila. Sapagkat wala pong bisa ang bautismo sa pangalan ng Ama, Anak at ang Espiritu Santo. At mangusap ka rin po, Panginoon, sa mga kababayan namin, sa mga nakikinig ngayon, sa mga nanonood ngayon. Hipuin mo ang kanilang mga puso, Panginoong Hesus, sa mga hindi pa tumatanggap ng bautismo. Lord, touch their hearts, Lord. Touch their mind. Ipaunawa mo po ito sa kanila at maunawaan nila, maintindihan kung gaano kahalaga ang bautismo sa ikapagpapatawad ng kanilang mga kasalanan. Panginoong Hesus, maraming salamat po sa paalalang ito at sa mensaheng ito na bagamat masakit, pero ito ang totoong magpapalaya sa atin. Thank you very much, Lord. All the glory, honor, and praise belongs to your name, Jesus Christ, we pray. Amen. Maraming salamat po mga kapatid sa inyong pagsubaybay. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong Jesucristo. Good morning, Sister Miguela Mira, yan po sa UPC Italy. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. Praise God. And also Brother Junel Gabad, good morning. Brother Jonathan Gabad, amen, ang ating pong tatay sa church. Amen, good morning. Pagpalain po kayo ng Panginoon. And Sister Miyuwi Pereira, good morning po. Amen, pagpalain po kayo ng Panginoon. Brother Junel, watching from Angeles, Pampanga. Pagpalain ka ng Panginoon, kapatid. And congratulations, ingatan kayo ng Diyos sa inyong pagtatrabaho. Pagpalain kayo ng ating pong Panginoon. And sa lahat ng ating pong mga taga-subaybay, mga nakinig sa Facebook Live, good morning. Amen sa inyo po. Amen. Sister Eleanor Yocado, Sister Beneta Azarcon, Pastor Joel Tinoco. Amen. Praise God. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. And also Sister Divine Guyal, good morning. Brother Dario Tobias, good morning po. At sa lahat po ng mga nakikinig at sumusubaybay sa ating pong Facebook Live ng Newgen FM, magandang umaga po sa inyo. Sister Beth Angeles, good morning. Brother Nes, Sister Nes Sibuhano, good morning po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Amen, praise God. At hindi ko man po kayo maisa-isa ngayon para mabati sapagkat ang oras natin ay limitado. Mga kapatid, muli po ipinapa-announce po ng ating pong pastor sa lahat ng ating pong mga kapatiran dito po dyan po sa Bulan. Tuloy po ang ating pong joint fellowship ngayong darating na linggo, mga kapatid, alas 8 ng umaga dyan po sa Ikirino, at patuloy po namin ipinapaanyaya yan sa atin pong mga kababayan. At sa darating po na Sabado, ngayong Sabado, sa mga kapatiran dyan sa Bulan, meron pong bayanihan dyan sa Ikirino Church. Sa magkakaroon po ng general cleaning, amen, sa church. Kaya magsasama-sama po ang mga tatay, mga nanay, mga kabataan, ngayong Sabado, mga kapatid, amen, alas 8 ng umaga, mga kapatid, ang ating pong general cleaning, mga kapatid, dyan po sa Ikirino Church. Praise God. So, magsama-sama po tayo at pagtulong-tulungan po natin. Amen. Praise God. And maraming salamat po. Kung kayo po muli ay mayroong mga katanungan, pwede nyo pa akong tawagan sa CP number 0967-364-7164. 0967-364-7164. Amen. Praise God. Pagpalain po kayong lahat ng Panginoon, mga kapatid. Amen. At mamaya po, meron po tayong Bible study dyan sa Brother Jonathan, dyan po sa Sinibaran. Mamaya mga alas 5 ng hapon. At mamaya po alas 3, dyan po kay ng Sister Emerly, yung Bible study natin. At pag alas 5 po ay dyan po sa Sinibaran,
mga kapatid, ang ating pong Bible study. Praise the Lord. Amen. At tayo magsama-sama dyan. Amen. Pagbati din po sina Sister Berta sa inyong pong family at ang ilan na natin mga kapatiran dyan. Maraming salamat po mga kapatid. Maraming salamat din Brother DJ Box. Salamat po sa pag-assist. Amen. Sa pangalan po ng ating pong pastor. Muli, ako po ang inyong lingkod, Pastor Alfred Generalo ng United Pentecostal Church, Matnog. Huwag po natin kakalimutan, lagi po nating tatandaan. Si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. God bless everyone mga kapatid. Asahan mo may handang tutulong sa iyo na dilit iba'y si Jesu Cristo. Sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa iyo at ako'y magpapakita ng mga bagay na di